Bible Verse of the Day. Lukas 21:34. Datapuat mga ginat kayo sa inyong sarili, baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan, at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Mga kapatid, marami sa atin na sobrang wala ng panahon sa salita ng Diyos at pagbabasa ng Biblia. Marami sa atin nagsisikap makaipon at makapundar ng mga bagay na kailangan dito sa lupa. Ang ibang kahit mahiwalay sa pamilya nag-abroad pa para lang sa mga pangarap nila at para makaahon sa kahirapan ng buhay. At ang iba naman ginagawa lang nila ang sarili nilang gusto, mga kalayawan lang dito sa mundong ito. Puro lang dito sa mundong ito ang ating pinaghahandaan lahat. Nakalimutan natin na may buhay pa tayo sa kabila. At yun ang hindi natin napaghahandaan. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesus na mag-ingat tayo ukol sa buhay na ito, at kapag dumating ang kapanahunan natin at mabigla tayo sa huli ang pagsisi, mga kapatid. Isang halimbawa yung kakatrabaho natin ng sobra kasi may pinaghahandaan tayo para sa future mo at future ng mga anak natin. Bigla tayo ngayon nagkasakit at namatay, paano na ang kaluluwa natin, kapatid? At ng mga anak natin. Dahil hindi natin itinuro ang salita ng Diyos sa pamilya natin. Dahil hindi natin pinaghandaan ang buhay sa kabila. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Lukas 12:15, mangagmasid kayo, at kayo'y mga ginat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ang sabi ng Panginoon, ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay at mga tinatangkilik natin dito sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Magbasa at makinig po tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat yan ang gabay ng buhay na inaasam ng lahat. Okay lang magtrabaho at magsikap, basta unahin natin ang Diyos. At huwag kayo mag-alala sa mga bagay-bagay, makontento tayo at maging sapat sa buhay. Pagkat sinasabi sa Biblia sa Filipos 4:6, huwag kayong makabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ito po lamang, mga kapatid. Hindi ko alam kung ilang tao ang nakabasa at nakinig. Pero sana po may natutunan po tayo at mahalin po natin ang salita ng Diyos upang pagpalain tayo ng Diyos. Amen.